Time check muna tayo. 2:40 na ng hapon. So sa ngayon, nandito ako sa ilog. At dahil red calendar dito sa Japan, ibig sabihin nun wala po kaming pasok sa trabaho. So today is November 3, which is Monday po. Ang November 3 po dito ngayon sa Japan ay red calendar. Ang ibig sabihin po ay cultural day po dito ngayon. So sa ibang mga company po dito sa Japan, may ano po, yung iba sa kanila wala ring pasok tulad po sa amin. At sa iba po naman na na malapit dito sa amin na meron silang pasok. Dahil naririnig ko po yung grinder ng yung grinder ng machine. So ganito nga pala yung itsura ng ilog, guys. Ayan, napaka maaliwalas. Tapos meron ka pang peace of mind dito, lalo na tahimik. Makikita nyo dito na napakalinis ng ilog dito. Wala kayong makikita na kahit na anong basura. At yung iba doon nakaupo, naglatag ng parang balig doon or nagkabit ng tolda. Kasi may nakita rin ako kanina dyan na may mga nakaupo rin. At pwede rin silang mag-iwan ng bisikleta doon actually. Meron din doon. Yung sa akin naman, guys, iniwan ko na lang dito kasi medyo mabigat kasi yung bike ko. Kaya ito kasi hagdanan eh. Baka mahirapan tayong mag-akyat pag binaba pa natin. Tapos doon naman ay tulay na yan ng highway. Actually dyan din ako dumaan kanina nung papunta ako dito. Okay, weather check muna tayo. 16 degrees Celsius po dito ngayon. Nararamdaman ko yung hangin dito na lumalamig na. Kaya masarap talagang pumunta dito pag wala kayong pasok or wala kayong ginagawa. So dito naman, daming mga damuhan dito. Nakalimutan ko na yung tawag dito, guys. Ayun. Comment na lang po kung anong tawag dito. Nakalimutan ko na kasi yung tawag. Tapos meron ding dito. Hindi ko alam tawag dito sa may sa mismong tubig ko, anong ginagawa ni Kuya dyan. So ayun, naalala ko na pala yung tawag dito. Windsurfing pala tawag dito, guys. Wow! Ayun, yung pwede kayong lumutang-lutang dyan ng nakatayo. So ito pa yung tinatawag na windsurfing. Actually meron pa dun sa dulo eh. Hindi lang masyado kita. Okay po, tapos na tayo dito at ilipat naman tayo sa ibang pwesto dito na medyo malapit din dito. Bali, babike lang natin yan. Yung isang bike dito natumba na. Diretso lang tayo dun. Medyo malapit na yan, guys, sa may dulo. Ito na yung yung mga apato dito, or apartment. Tapos ito naman yung school. Ito na yung mga school niya. Tapos apartment pa ulit dun sa dulo. Ayan. Bali, babike na lang natin to. Maya na lang ulit, guys. Kasi bawal magbike habang gumagamit ng cellphone. So, buwaba muna ulit ako dito saglit. Dito lang tayo sa ganda ng mga damuhan dito. Kaso medyo mahaba na rin. Masarap sana humiga dyan, guys, pagka medyo maano yung damo. Mga ganyang kadipis. Kasi ito yung nagwi-windsurfing ulit si Kuya. Ayan. So time check muna tayo. Alas 3 na ng hapon. At maganda ang panahon dito. Hindi rin maulan ngayon. Kung tutuusin nga, mas maaraw pa ngayon eh. Kaya talagang good weather tayo ngayon. Kung meron na sana tayong pang bingwit ng isda, pwede tayong manghuli dito. Kaso wala tayong masyadong gamit. Kaya ayun, maglakad-lakad na lang muna tayo dito habang wala pa tayong pasok ngayon. Dahil pasok na naman ulit tayo bukas hanggang Friday. Kaya this week 4 days tayo may pasok, guys. Kaya okay na to.
na yung ilog. Linis ng tubig, no? Sayang nga kanina, may tumalon na isda dito. Hindi ko nakuhanan. Time check muna tayo. 4:15 na ng hapon. So dito nga pala ako sa may tulay dahil malapit na ulit mag sunset dito. Ilang minutes na lang at lulubog na yung araw, so ito na lang yung hinihintay ko bago tayo umuwi ng bahay. Bale, nakikita nyo naman dito sa weather app, ang sunset nga pala dito ay 5:02 ng hapon. Bale, meron pa tayo na may 10 minutes na paghihintay. At ito na nga, excited ko na nga makita itong sunset, guys, dahil medyo maaga kasi ang paglubog ng araw dito. Napapansin nyo yung araw dito, guys, sobrang laki. At ito na, simula na ng paglubog. Kaya abangan natin siya ngayon. Time check muna tayo. 5:16 na ng hapon. So ayun, kakauwi ko lang dito sa bahay. Bale, magsasaing muna ako ng kanin para meron tayong kakainin ngayong hapunan. Ayun, so ilang minutes lang naman yun at maluluto agad yung kanin. Yun yung kagandahan dito na meron tayong rice cooker. Dati kasi sa amin sa probinsya namin, ang ginagamit namin pag nagsasaing kami ng kanin, hindi po yung gas kundi kahoy. Kasi yun yung mabilis na na maluto pag magsasaing ng kanin or magluluto ng ulam. Kasi pag once na kahoy yung ginamit natin sa pagluluto, tsak mabilis maluto yung mga ulam, yung mga kanin, di ba? Ganun na po kasi yung nakasanayan ko nung bata pa lang ako sa probinsya namin. Ayun, habang naghihintay tayong maluto yung kanin, may magpapa-shoutout nga pala. So, shoutout po kay Ma'am Jelly Tupas. Hello po from General Santos City. Maraming salamat po sa sa suporta ninyo at God bless you po. At magsasagot muna tayo ng katanungan dito. Unahin na natin to mula kay Feryoj 1303. Ang sabi niya, new subscriber, malayo po ba place ninyo sa Tokyo? Naisip po ba ninyo mag-Uber dyan? Ayun po, unang-una, malayo po ako sa Tokyo at taga Osaka nga pala ako. Bali, pag pupunta tayo ng Tokyo mula dito, siguro mga 3 oras pag sasakay tayo ng bullet train or Shinkansen. Pero pag sumakay naman tayo ng bus, siguro aabutin tayo ng 8 hours mahigit. Ang Osaka nga pala ay part yan ng Kansai region. At ang Tokyo naman ay medyo nasa taas yan. Nasa Kanto region siya. Kaya ang masasabi ko na malayo po talaga yung Tokyo sa amin mula dito. Though gusto ko naman pumunta na talaga ng Tokyo eh. Gusto ko talaga siyang balikan dahil sabi ko naman sa inyo sa last na vlog ko na nakapunta naman ako doon ng Tokyo pero once pa lang. Pero sana sa pagbalik natin ng Tokyo malibot ko na yung ibang mga hindi ko pa napupuntahan doon. Tapos yung kasunod dyan ng tanong kung may balak daw ba akong mag-Uber or nasa isip ko. Yes po, matagal ko na siyang pinag-iisipan na mag-Uber din. Kaso unang-una yung oras din parang hindi ko siya maikasya sa schedule ko. Though pwede ko naman siyang gawin pag gabi after ng trabaho ko or pag wala akong gagawin. O kaya pag wala rin tayong ma-i-vlog, yun na yung magiging sideline natin. Kaya mas better pa din na meron tayong extra income. Yan, Uber, magandang idea to, yung Uber Eats.
kahit nga bisikleta pwede mong gamitin pag mag-Uber. Talagang dagdag sa extra income natin 'yan. Pero the problem is hindi kami allowed sa company namin na maghanap ng ibang part-time job. Yun yung bawal sa amin, guys. Kahit na gusto namin talagang makahanap ng ibang part-time job katulad nitong Uber para na rin sa extra income. Dahil alam naman po natin na yung cost of living dito sa Japan, patuloy pa rin tumataas yan. So okay, naluto na rin yung kanin natin at papainit ko na lang tong ulam ko ngayong hapunan. Ito nga pala yung ulam natin ngayon, guys. Curry. Wow! Pork curry siya actually. Ayan, pinapainit ko pa lang. Para hindi madikit-dikit yung ibang mantika dito. Kasi nga, pag malamig yung panahon, yung mantika. Nadidikit-dikit siya. Okay na to, guys. Mainit-init na rin to. Pwede na tayong kumain. Ito na ang ating pork curry rice. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng itlog. Mas masarap yan sa curry. So, nakikita nyo naman na yung nilagay natin dito is carrots, may sausage pa, tapos patatas, and then karning baboy. Ayan, tapos yung curry sauce niya. Then, itlog, yung last. Yes, so bago tayo kumain, magdadasal muna po tayo.